Magandang Sintrina morning po sa inyong lahat. This is Chari Mar Flores po, ang inyong licensed broker at nandito po tayo ngayon ulit sa Sintrina Alaminos. So ang Sintrina Alaminos po, recap lang, ay along Maharlika Highway, Barangay San Benito, Alaminos, Laguna. So kapag galing po kayo ng Metro Manila, so mauuna po itong Alaminos, particularly itong Sintrina Alaminos, bago po yung Suzuki San Pablo, Honda, Ford San Pablo, Macdo San Pablo, BIR San Pablo, and LTO and SM San Pablo po. Pero kung manggagaling naman po kayo ng Lucena or Bicol, ang mauuna po ay SM San Pablo, tapos LTO, BIR, Honda, Toyota, yun. Ang project po na to ay napaka-accessible ng location, daan ng bus na galing Manila and daanan din po ng bus na from Lucena po. Daanan din po ito ng mga jeepneys na galing ng Calamba po. So ngayon ay mag-a-update tayo regarding sa bagong bihis na house models po, no? Particularly, ito naman po ay part 2 kasi nung unang in-upload ko. Ito po ay tungkol naman sa Amira and Lavin na bahay po. So, nakapag-update na po kasi ako regarding sa Avina, Ara, and Raya po. So, dito naman po tayo sa Amira and Lavin na house models po natin. So, I'm sure na marami pong gustong makakita ng bagong bihis po na house models natin. Kaya, i-check po natin ngayon para magka-idea kayo kung ano ang gagawin nyo doon sa unit nyo once na turnover po. And para po sa naghahanap ng malaking bahay, panoorin nyo po ito. Let's go! Ang unang house model na ipapakita ko po sa inyo ay si Lavin House po. Si Lavin House po ay ang pinakamalaking bahay namin dito sa Sintrina, Alaminos. Ang bahay po na ito ay 5 bedrooms, tapos meron siyang attic or parang third floor po ito. Mas mababa lang yung ceiling nito sa third floor compare po sa regular na 3-story house. Tapos meron din po itong tatlong toilet. Yung isa ay nasa ground floor, yung dalawa ay nasa second floor. Tapos yung isang toilet sa second floor ay located po sa master's bedroom po. Bali, ang toilet sa master's bedroom po ay ang may pinakamalaking toilet sa lahat ng toilet dito sa bahay po na to. And comparing to other house models po natin, ito po yung may pinakamalaking toilet sa master's bedroom. So si Lavin po ay single na bahay. So, meron siyang lot or space sa front which is 3 meters, and then meron din po siyang space sa both sides, sa right and left side, which is 2 meters. Pero dito sa right side po, kung saan nandun yung pinaka-corner ng bahay po, ay mas malaki po usual yung doon, ang kanyang tawag dito, yung pinakasukat niya, kasi since nandun yung mas malaking portion ng lote. And then sa likod na part ay meron din pong 2 meters po, which is pwede siyang for future expansion kung gusto nyo po na yung portion sa likod ay gagawin yung service area or di kaya pwede ring kitchen po. So, yung Lavin na bahay po ay complete turnover na. So, kapag i-deliver sa inyo, ang kulang na lang ay mga personal na gamit nyo. Ibig sabihin, livable na siya. Ibig sabihin, meron siyang tiles, naka-fully painted yung walls, and then, meron siyang mga nakaabang na rin na mga
lagayan or provision para sa window type na air condition unit. And then, meron na rin po siyang ceiling. Actually, yung ceiling po nito ay naka-design. Later ay makikita nyo naman po sa video. And then, ano pa ba? Yung lavin po natin ay meron pong 143 square meters ang lot area. And then, meron din naman pong more than that, merong 185 square meters ang lot area. So, magbibigay po ako ng computation based sa 143 and based po sa 185 square meters para ma-differentiate nyo po kung magkano ba yung price ng 145 and 185 square meters. So, dito tayo sa side, itong specific na model house po natin ng lavin na to ay 174 square meters po ang actual lot area nito. So, kung ano po, kung 185 ay parang 9 square meter po yung magiging 11 square meter po yung magiging difference, no, sa lot area. So basically ay dito sa side po na to, sa corner na portion ay doon po madaragdag yung extra lot po natin. So ito yung portion sa likod, no, na may 2 meters pa. So ito yung pwede nyo pang i-expand in the future. So yung likod natin may portion na magiging firewall to firewall, pero dalawang firewall po yon na magdidikit. So talagang makapal po yon. So regardless kung magpupukpok ka doon sa portion ng firewall na yon ay walang dapat na ipag-alala kasi matibay po yan. So kapag magpapagate ka ay mula doon sa pinaka-corner hanggang dito po sa may poste na pinaglalagyan ng kuryente and metro ng tubig po. So ito po yung pinaka-boundary, no. So, dito po yung niya hanggang doon naman sa pinakalikod na portion ng property. Yan. So, malaki pa po yung space nyo dito sa bandang left side ng property line nyo po, no? So, pwede pang lagyan ng mga expansion in the future. Just like for example, lagayan ng mga panglinis. Yan. Para hindi siya makalat tingnan, no? So, ito po yung parang design po na to ay conwood po yan, no, na nilagay niya parang design. So, let's go naman sa loob ng bahay. So, if napapanood nyo na po yung aking mga ina-upload na video for Lavin House, makikita nyo na may difference po talaga. Kasi ito po ay medyo parang 2 to 3 colors lang po yung ginagamit dito sa sa model or bagong bihis na lavin na ito. Since dun sa una ko pong na-upload na Avina, Ara, and Raya po, as if talaga na meron pong nakatira din dito sa mga model house po. Kaya parang meron siyang gamit ng mga tao na nakatira na mismo talaga dito. So, para ma-feel nyo po na ganito yung vibes kapag nakatira na po kayo dito. So, yung living natin ay binago, no? Mas malaki yung binago po talaga dito. So, yun po, yung may parang curtains po na yon ay yun yung extra space mo sa likod, no? So, basically, yan po ay sliding door po ito. Ayan. So, yan yung extra space nyo na pwede nyong gamitin. Or pwedeng, mas maganda actually na garden lang siya, no? Para habang nakain kayo, open nyo yan, maganda tingnan. So, aesthetic tingnan. So, yung ating isang kwarto ay nandito sa side, no? So, ito po yung mas malaking kwarto kasi dalawa po yung kwarto natin sa ground floor. Napapagitnaan po kasi yung kitchen, no? So, ito yung bedroom na nasa front po. At saka mas malaki po ito. And then, yung other bedroom po is itong nasa gilid ng kitchen. So, ito yung ating kitchen, no? So, malaki yung kitchen nito. Tapos, naka-granite na rin yung pinaka-countertop niya.
And pero yung ano nito, yung mga cabinet sa taas ng kitchen po ay hindi po siya kasama, no. Ang kasama lang po is yung nasa baba. Then ito yung ating another bedrooms, the smaller bedroom in the ground floor po. So meron din po siyang sariling bintana and may provision na rin po siya ng lagayan or para sa window type na air condition unit. So kasya pa rin yung double deck na bed, no? So yung kitchen natin ay double sink po. Tapos meron siyang bintana fronting para if ever na magluto kayo ay hindi masyadong maamoy sa loob. Although pwede naman po tayong maglagay ng exhaust, no? So yung ating dining po ay kasya po ang 6 to 8 seater na dining table po, no? Pero kung gusto ng mas maluwag na space, no? So kumbaga hindi haharang yung mga table sa dining ay 6 po yung pinaka-ideal po talaga. So yung ating ceiling dito sa living area ay nakaganyan na po talaga siya, no? Naka-cove design na po siya. So ganyan na po talaga kapag ito turn over yung unit except for yung pinaka-bulb niya, no. So ito po yung kitchen. So medyo mas malapit na ano lang. So may mga gamit na yan. Ito po pwede niyong pagkuhanan ng idea. Yung mga cabinets na nilagay po dito, pwedeng gayahin niyo po na ganyan yung magiging setup niya. So ito naman sa dining. So napaka-elegant ng mga pinalit na mga gamit po dito, no. So talagang parang team kahoy yung kanyang pinagkukuhanan ng idea dito. So ito naman yung ating CR. Yung CR po na to ay nasa baba lang po ng ng hagdanan, ano. So lahat po ng partition pala natin dito sa bedroom, sa lahat ng bedroom ay nakabuhos po yan, kaya matibay po yan kahit katukin nyo po ay hindi po maingay. So ito yung pinaka-actual turnover natin except yung salamin, i-remove lang natin yan. Then yung mga movable items po dyan, i-remove lang din natin. The rest ng fixtures po and lahat ng mga non-movable po dito sa CR po ay ganyan na ganyan po ang turnover, including the tiles po no, na parang brown yung kulay. So, ganyan po mismo. Meron lang din po siyang space or provision para po sa lagayan ng ng mirror, same as this mirror po, no. So, meron din po siyang bintana. So, sa ating tiles naman, ito po yung pinaka-actual na turnover, no. So, may pagka-design siya ng brown. And then, yung ating mga walls po ay dusty white na paintings po siya. Ito pong kulay na nandito po ay dusty white po ito. Parang ano po siya, may pagka light brown po yung kanyang kulay, no. So, Davis paint na dusty white po yung gamit natin. Kaya, quality po iyan. So, anong masasabi nyo dito sa design ng ginawa na dito po sa ating ground floor? So, if ever na nagandahan kayo, ay mag-comment po kayo. And if ever may suggest po kayo, ay mag-comment din po kayo. So, ito yung ating breaker na nasa ilalim ng hagdanan. So, yung hagdanan by the way natin ay buhos po yan. Nakasemento po yan mula ground floor up to the attic area and pinatungan po siya ng makapal na wood planks. And then yung ating handrails po ay naka-tubular po yan kaya matibay po yan. So pagkakit nyo ng hagdan ay andyan po yung ating CR, no? So ito yung common CR sa second floor. So yung ating CR naman dito ay halos kasing laki lang po ng CR sa ground floor po. So again, same as the CR sa ground floor po ay ano po,
Hindi po kasama yung mga movable items po dito. Just like yung salamin, yung mga gamit, yung parang towel, yan, hindi kasama. Ayan, so meron siyang hallway going to the balcony, ano. Kaya maganda po yan. So yung balcony na yan, mapapalakihan yan in the future. So ito naman yung hallway niya papunta sa tatlong kwarto po dito sa second floor. So ito yung ating first bedroom. So meron din po siyang malaking bintana. And then may provision din po ito or butas na abang para sa window type na aircon. So yung ating mga bedroom partitions po dito no ay buhos po yan. Hindi po yan drywall partition. Ang drywall partition po kapag kinatok nyo po ay maingay. Ito po kahit katukin nyo ay wala kang maririnig na ingay no, which is good. Matibay po yan and soundproofing din po. So ito po yung ating second na bedroom sa second floor. So may pagka-pink naman yung kanyang theme. So probably ito ay girls room po. So dalawa pong kanyang bintana. Magkabilaan po yung kanyang bintana no compare sa naunang bedroom dito sa second floor na isa lang po yung bintana. Tapos meron din siyang parang hallway no na papasok po dito sa kwarto no, which is parang akala mo ang liit lang ng kwarto pero malaki pala pag nandito ka sa loob. So napakaganda ng concept na at saka pagkaka-arrange ng mga kwarto po dito. So ito po yung ating yan, kagaya ng sinasabi ko, kapag kinatok po siya, hindi po siya rinig talaga. So, mas mabuti, makita nyo po ito sa personal, kung para makita nyo po, sabi nyo po na totoo po yung aking sinabi po. So, ito naman yung ating master's bedroom. So, ang ating master's bedroom po ay ang pinakamalaking kwarto po sa lahat ng bedrooms, no? So, meron itong walk-in closet. And then ito po yung malaking bintana po, fronting. Ito po yung sa pinakaharapan ng bahay, no? And then sa taas niyan, andyan may glass din and mataas po yung ceiling sa portion na ito na malapit sa bintana po. So which is talagang napaka-elegant ng kwarto na to, no? So yung ating bintana po, ang namumove lang po dito ay magkabila ang magkabila ang bintana pero yung pinakagitna niya hindi namumove for safety purposes. And then ito yung ating CR. So napakalaki po ng CR talaga dito sa master's bedroom. Mas ma-observe nyo naman tapos yung kanyang design sa portion ng shower area ay iba na rin yung gamit na na tiles. Yung shower enclosure po hindi po siya kasama no once na ito turn over. So idea only lang siya. Yan. So napakaganda. Yan po ang ating CR sa master's bedroom. Yung mga cabinets na yan, yung sink, and then yung counter ay kasama po yan once na ito turn over. Yung lahat ng movable items lang tsaka yung salamin, hindi po yan kasama sa turnover. Including this one po, yung mga towel. So, ito naman yung kanyang walk-in closet, no? So, yung mga cabinets po dyan, hindi po yan kasama, no? Kumbaga nilagay lang po yan dyan para magka-idea po kayo kung gaano ba kalaki yung cabinets na pwedeng mailagay po dyan. Ayan. So, yung ating yung flooring, kung mapapansin nyo, parang brown po yung kanyang kulay, no? So, yan po yung actual turnover ng tiles natin sa second floor. Kumbaga, para siyang wood, parang siyang wood tingnan, pero hindi naman siya wood talaga. Talagang tiles po siya. So, that's it for the master's bedroom dito sa second floor. So, kasya naman yung kahit anong size ng bed dito sa master's bedroom po. So, yung ating balcony ay ito po. Maliit lang yung balcony talaga niya, no? Pero, pwede siyang palakihan
in the future kung gusto nyong i-maximize talaga yung area niya. Kasi napakalaki naman po talaga ng lote nitong ating Lavin House model po. So, yung portion na to, pwedeng i-connect po ito dito sa parking sa bandang right side ng bahay. Pakita ko po sa inyo. Ayan, yung space po na to ay open parking lang yan. So, pwede nyo siyang i-covered yung parking. Pero yung sa side niyan, actually, pwede pang gawin yung extra space nyo eh. So, lahat ng plano na gusto nyo pong gawin dito ay pwede po iyan. Mag-submit lang po tayo ng plano nyo na gawing expansion para maaprubahan po yan. Tapos yun po yung ating susundin. Para po maayos pa rin yung bahay tingnan. Para masunod pa rin yung pinaka-team po ng or architectural design ng mga bahay po dito. So, ito yung way papunta ng attic, no? So, yung ating hagdanan dito ay buhos din po yan, nakasemento yan, hanggang attic area. Tapos, nakabakal din po yung pinaka railings niya. Same as yung bakal po na nasa ground floor area kanina po. So, tara po sa attic area para masilip nyo po yung kung gaano ba kalaki yung yan po yung yung kapal ng wood na ipinatong po dyan sa buhos na hagdanan. So this is our attic area. So as you can see, hindi talaga siya third floor. Kaya po attic yung tawag po dito, gawa ng yung mapapansin nyo, yung ating ceiling ay hindi siya flat at hindi siya mataas. Pero talagang magagamit nyo pa rin yung space dito sa attic area. For example, pwede siyang family area, bonding area kapag may bisita kayo sa bahay, no? Tapos ipapa-enclose nyo na lang ito hanggang dito para po pwede nyong lagyan ng aircon. Kumbaga, hindi lalabas-pasok yung aircon, no? Para tipid sa kuryente. And then mapapansin nyo, napakarami nating bintana, no? I think 6 to 7 windows po yung meron po dito. Kaya if hindi kayo gagamit ng ilaw, bubuksan nyo lang yung bintana, maliwanag pa rin po dito sa taas po. So, pansin nyo, ang space po dito sa attic ay talagang decent po yung space dito. Actually, pwede pang gawin itong kwarto, no? Kung hindi naman kayo masyadong maraming visitors, ay pwede pong gawin itong kwarto or playground ng mga kids nyo po. So, dito sa Centrina ay marami pong mga bundok na nakapalibot po dito sa area na to. Kaya maganda po yung view talaga. Pipili nga lang po kayo ng mga location na maganda po yung kanyang facing para hindi nabablock po yung view niya. Yan. So, mas may mga location tayo actually, just like for example, yung mga perimeter units natin na hindi nabablock yung view ng bahay, for example, sa likod na part, no? So, pwedeng mag-inquire kayo sa akin about dyan. So, that's for the attic area, no? Sa attic area, pwede pa kayo maglagay ng solar panels, no? Para ma-maximize nyo po yung space sa roof. Kasi hindi naman nabablock yun yung sa roof niya, area niya. So, pwede yun matatamaan ng araw. So, for the sample computation po ay ilalagay ko na lang po dito sa ating video, no? So, maglalagay ako for 143 square meters na lot area for the Lavin house. And at the same time, maglalagay po ako ng computation for 185 square meters na lot area for Lavin house po. And if ever na meron kayong question regarding dito sa bahay na to, ay wag po kayong mahiyang magtanong, mag-comment, and mag-message po sa aking Viber po.
And ang ating down payment pala na minimum po dito ay 10% down payment, payable po siya ng 24 months. And then, yung 90% balance ay pwede pong i-loan sa bangko. Pero, as I suggest sa lahat ng naging clients ko po, kung gusto niyo po na mabawasan yung amortization pagdating sa bangko, ay mas maigi po na magdagdag kayo ng additional amount right after the 10% down payment. Sa huling down payment nyo po, pwede nyo isabay, isyuhan na lang ng another check, no? Para po mabawasan yung loan amount. So kapag nabawasan yung loan amount nyo, automatic po yun, mag-a-adjust po yung monthly amortization nyo. Kasi sayang nga naman kung hindi siya mabawasan kasi may interest na po yun, yung 90% may interest na po yun pagdating sa bangko. So, kaya as much as possible, kung makakaipon po kayo within 24 months period, ay mas maganda po na mabawasan siya kahit konti. Pagdating naman sa bangko po, may tinatawag tayong fixing period. Sa fixing period po, meron pong 3 years, 5 years, depende po sa magiging agreement nyo kay bangko. So, mas maganda po kapag halimbawa 3 years yung fixing period na napili nyo, bago yung panibagong kontrata ay maghulog po kayo ng additional amount para mas mabawasan na naman ulit yung kanyang loanable amount. So, mag-a-adjust na po yun automatic. By the way, ang gamit po namin qualifying rate ay naka-base sa 8.25%, pero pagdating po sa bangko ay usually ay nasa 6.5, 6.75, 7%, up to 7.25%. Sinet lang namin na mas mataas ang interest rate na gamit namin para merong allowance at hindi mabigla pagdating sa bank. Next house model po natin ay si Amira po. Si Amira po ay 4 bedrooms na meron din pong attic. Ito po ay merong 3 toilet and bath, isa sa ground floor, 2 sa second floor. Yung isa sa second floor ay nasa master's bedroom po. Si Amira po ay single na bahay, tapos meron siyang extra lot sa front which is 3 meters, tapos sa both sides ay 2 meters, tapos sa likod ay 2 meters po. So ito po ay merong balcony, tapos merong walk-in closets mismo sa master's bedroom. So, ang floor area po ng bahay na to ay nasa 142 square meters. Mas maliit po itong floor area ng Amira kasi 142 lang comparing to Lavin na 181 square meters ang floor area. Gawa ng mas malaki rin yung attic ng Lavin and sa ground floor area. So, going back, ang minimum lot area naman natin for this Amira house ay 121 square meters po. Sa ngayon po, ang ating available ay 121 square meters. Pero kapag meron tayong mga corner units, so possibly po yan, aabot po yan ng 140 square meters and up po. So, meron din po tayong mga inner units na minsan ay nasa 128 square meters. But for now ay 121 square meters po yung ating available. Si Amira po no ay complete turnover din po. Kumbaga meron ng tiles, meron ng bedroom partition, meron ng ceiling, fully painted finish na rin po yung ating loob ng bahay. Kumbaga kapag lilipat po kayo sa bahay ay personal na gamit nyo na lang po yung kailangan nyo pong dalhin. Kumbaga livable na po talaga siya. Ang available units po natin for Amira House po ay located po sa phase 2 po. Meron pa tayong available units na 2, pareho pong 121 square meters. Walking distance lang po siya sa ating amenity area. With regards sa exterior naman, ang pinaka-common po na gamit po nating kulay dito ay dusty white and brown and gray po. So, napakaganda po niyan tingnan, no? Lalo na po kung pare-parehong Amira and or Raya na house ang magkakahilera sa isang area. For this Amira house model po, 421 square meters po, isang sasakyan po yung kakasya po dito sa ating garahe po. So, pwede pong sedan and SUV yung sa sasakyan na kasya po sa garahe. Pwede rin pong mga van, tapos yung ating
vertical clearance naman ay mataas din, no? Kaya wala tayong magiging problema sa parking ng malalaking sasakyan po. Yung ilaw naman natin sa exterior na portion po ay naka-LED po iyan, ano. So, in-upgrade lang iyan, pero ang pinaka-turnover po talaga natin ay socket and bulb na lights po yung nilalagay dyan. Pero it's up to you kung gusto nyo pong gayahin yung ganyan. Mas okay rin naman kasi mas maganda tingnan, no? Ayan. So, dito sa portion po na ito, no, ay ito po yung pinaka-boundary ng property natin. Dito po sa may, ito po, yung pinag-anuhan ng kuryente. 421 square meters, no? Diyan po. So, kung magpapagate kayo mula dyan, hanggang doon sa kabilang side po. Hanggang doon sa may, yung may poste po para sa lagayan ng metro ng kuryente and metro ng tubig. So, pansin nyo, yung ating garahe po ay naka-ano na po siya, no? Naka-cement finish na. Kaya ganyan na po talaga ang turnover. So, hindi siya lupa lang, naka-cement na. So, kung magpapatiles po kayo na lang po yung magpapatiles. So, tapos itong design sa labas, may parang kulay brown po na ceiling po, ay ganyan na rin po yung pinaka-turnover niya. Dito naman tayo sa kabilang side, no? So, malaki pa po yung space nyo dito sa side na to kasi may 2 meters pa po dito, no? So, ang pwede nyo pong gawin dito sa portion po na yon ay kwarto kasi yun, no? So, pwede siyang tibagin. Pwede nyong palakihan yung kwarto dyan sa portion na yan para mas lumuwag, di ba? So, sayang din naman kasi yung space. So, as much as possible, kung kaya naman ninyong i-maximize, ay pwede nyo pong gawin iyan. Pero lahat ng mga expansion na gagawin po sa unit ay upon turnover na po. Dapat po ay na-turnover na sa inyo yung unit. So, yung contractor nyo po, kung meron kayong nakuhang contractor, sila po yung magsasabit ng plano sa ating engineering, tapos ipapa-approve po yung plano na yun. So, ito yung portion na yun. So, yung bintana po dyan, possibly mawawala yan kasi bubutasan or titibagin po yung portion na yan hanggang dito po sa additional 2 square meters nyo. So, yung bintana naman na yan ay mapapalitan ng additional bintana dito sa harapan na part, or pwede ring gawing sliding yung portion na yan, ano, para mas malaki po yung kanyang ventilation if ever. So, hindi na sa gilid yung bintana, nasa fronting na dito sa portion po na to. So, pwede rin namang as-is na lang yung kwarto sa loob, tapos lagayan na lang din po siya ng mga gamit na panglinis po, yung portion na yun sa gilid. So, nasa inyo po, kayo po yung masusunod. So, ito po yung ating living space dito sa ground floor po. So, ito po yung living area. And then, yung taas ng living area po ay naka-drop ceiling na. Ganyan na po yung turnover except yung ilaw kasi bulb lang din po yung ilaw natin. Or yung mga pin lights, ganyan na rin po siya. So, ayan. So, napakaganda. Then, ito naman yung portion natin sa baba ng hagdanan. Ganyan po yung ginawang setup. Pero actually, ito po ay pwede po siyang gawin yung pinakababa ng hagdanan na modular cabinets po, no? Tapos yung TV, i-wall hang nyo na lang. Ilalagyan na lang ng wiring. At tapos ilulusot po doon sa mismong modular cabinets po. Para mas ma-maximize nyo po yung space. Mas maganda kasi syempre na meron kang maraming lagayan ng gamit. So ito naman yung sa ating dining and kitchen area. Sa kitchen area po natin ay dalawa po yung bintana, no? So ito yung maganda sa kitchen na to kasi talagang maliwanag siya, no? So buksan nyo lang yan, yung pinakabintana, no?
habang nagpe-prepare kayo ng food or magluluto po kayo. So which is good para yung natural light sa labas ay nakakapasok, no? So yung ating ano naman, cabinet sa ground floor ay wala siyang division, kayo na po yung magpapagawa pero naka-tiles na rin naman yung pinaka-flooring niya, no? Tapos same with Lavin po, naka-double sink din siya and naka-granite na rin yung counter. So yung mga cabinets natin sa taas po ay hindi po yan kasama, no? So idea lang po yan para meron kayong idea na pwede palang ganyan. So pwede nyong gayahin. So ito naman yung sa dining natin, kasya yung 6-seater. Pero ideally, 4 chairs to 5 chairs po yung pinaka-ideal po dito. Kung gusto nyo ng maluwag yung space. Tapos meron din po siyang maliit na sliding dito sa portion po na to, which is yung likod na part ay pwedeng garden nyo, pwedeng kitchen din, tapos ipapa-enclose nyo na lang. And sa portion doon din po, pwede nyo ring gawing service area. So ito po yung kwarto sa baba na sinasabi ko po sa inyo na pwede nyong palakihin. So yung bintanang yan ay ang inyong titibagin. So ito po yung sa ngayon kung ito po yung laki. Ito po yung pinaka area ng kwarto dito sa ground floor. So ang ginawa lang dito parang office setup, no? Pero pwede siyang kwarto. So tingnan nyo, if ever matibag na yan, mas lalaki po yung kwarto na to. Mas luluwag po siya kumbaga. Yan, tingnan nyo naman kung magkano yung additional space nyo pa. So, kung meron kayong kasamang matanda sa bahay, ay mas maganda na mapaluwag po yung kwarto na ito. So, pwede rin yung visitors room, no? So, that's it for the ground floor or living area. Ito naman yung tiles, no? Same lang siya sa Lavin, no? Kung napapansin nyo po kanina. So, pareho lang sila. So, Lavin, Raya, and Amira ay same na same yung kanilang tiles na gamit. So, hindi ko pala dito. Hindi ko napakita yung pinaka toilet and bath dito sa ground floor. Pero yung taas na lang yung magiging basis po natin, ano? Kasi same lang naman sila ng size. Kumbaga located po 'yon sa portion ng gilid ng kitchen. So ito po yung portion na to ay papuntang balcony. Then mayroon din po siyang hallway, same with Lavin. Ganito rin yung kanyang mga tiles na gamit, no? Yan, ganyan po. Tiles po yan, mukha lang po siyang wood. So pagkaakit ng hagdanan, andito sa side yung first bedroom po. So ito ay parang panlalaki na dress ng ng kwarto. So meron din po siyang mga provision na space para sa or butas para sa window type na aircon unit. So dalawa yung kanyang bintana, no? So let's go naman sa ito, by the way, yung ating mga bedroom partitions po ay nakabuhos po yan, no? Kumbaga, hindi po yan naka-drywall partition, kaya kapag kinatok nyo, hindi siya maingay. So, ito yung size ng ating toilet and bath, no? Sa naman ito? Sa second floor. Pero sa ground floor, ganito rin po kalaki. So, hindi kasama yung salamin. Tapos yung lights natin ay bulb type lang po siya, hindi po same as this na naka-LED po siya, no? Ayan. So yung mga tuwalya, movable items ay hindi siya kasama. But the rest, the shower, the tiles ay kasama na po. So ito naman yung sa bedroom 2 sa second floor. So dalawa rin po kayang bintana, no? Kaya maganda po
maluwag, maliwanag, no? So, kasya naman yung double deck na bed frame po. So, lahat ng kwarto po ay merong abang na butas para sa window type na aircon. Pero kung gusto niyo split type na aircon, ay mag-advise na po during construction na split type aircon po na butas yung gusto nyong ipagawa. So, ito po yung ating master's bedroom. So, ang master's bedroom po ay naka-design din yung kanyang ceiling, same as with the living area po no, sa ground floor. So, ayan yung pinaka-trademark din nito sa Raya, Amira, and Lavin po. Malalaki po talaga yung bintana sa master's bedroom po. So, sa bintana po, yung malaki po sa gitna ay hindi po yan movable. Ang movable po dito is yung magkabila ang gilid po. Para po sa safety na rin naman no? Kasi napakalaki po nitong gitna, baka madisgrasya po. Kaya magkabila ang gilid po yung na gagalaw lang po natin. So, dito sa master's bedroom, wala tayong access to balcony, no? So, nasa common area yung balcony natin. And then, ito yung walk-in closet niya. So, comparing to Raya po, ay ano po ito? Meron siyang maliit na walk-in closet. Sa Raya kasi as in, toilet and bath lang po yung meron po doon. At least dito ay meron siyang provision na lagayan po ng mga cabinets. Ayan. So, dito tayo sa pinaka-toilet naman. So, eto mas maluwag yung toilet nito ng konti, no? Comparing po dun sa dalawang toilet po. Tapos, yung kanyang tiles na gamit po dito ay parang gray na po siya. Yan, sa may portion ng shower. So, dalawa yung bintana dito sa portion ng shower and sa portion sa taas ng toilet naman. So, as is lang din, yung pinaka-flooring na tiles ay actual turnover din po yan. So, that's it for the master's bedroom ng Amira na house. So, punta naman po tayo sa balcony area. So, meron siyang maliit na hallway going to balcony and paakyat ng attic. So, maliit lang yung balcony, no? Pero itong balcony naman actually ay pwedeng palakihan kasi may extra lot ka pa naman sa side. So, pwede nyong i-move or extend yung portion ng balcony na to hanggang doon sa gilid. Pero of course, lahat ng plano, lahat ng gusto nyong expansion ay ipapa-approve po natin yan. So, yung lote nyo, di ba, hanggang doon sa may poste na pinagkabitan ng ng metro ng tubig and kuryente. So, let's go naman sa attic. So, yung portion ng hagdan dito sa attic po, yung going to attic po ay hindi po siya nakabuhos, no? Pero ito naman ay combination siya ng metal and at the same time yung makapal na wood po. Kaya matibay din naman yan. Kaya lang, syempre, kapag tinapakan mo siya ay ramdam mo na yung tapak mo kumbaga ay naririnig. Unlike kapag buhos yung pinaka-flooring talaga ng stairs ay alam mong hindi maingay kapag umakyat. So, tara po sa attic para masilip nyo po yung area naman po doon. So, this is the attic area. So, ang flooring ng attic area natin ay ano lang po, no? Vinyl lang po. Same with Lavin, vinyl lang din po yung flooring nun. Pero, ang sa Lavin kasi, pwede nyo siyang ma-upgrade na tiles yung ikakabit nyo. Dito sa sa Amira, hindi po siya advisable na maglagay ng tiles, no? Kasi hindi naman po buhos yung portion ng attic po dito sa Amira house po. So, ang pinaka-ideal lang po talaga dito ay vinyl po. So, malalaki rin po yung ating mga bintana, no, dito sa Amira na attic. And then, for this one, by the way, ay pwede nyo rin po siyang enclose. I-sliding nyo po yung portion na to para kung magpapa-aircon po kayo ay hindi po
lalabas sa kwarto po na 'to. So, actually itong attic na 'to puwede pa talagang kwarto, since na, malaki pa naman yung, space dito sa area po na 'to. So, pansin niyo napakarami din ng gamit na, puwede ilagay po dito sa attic 'no. Kaya, huwag kayong mag-alala kung matibay ba ito o hindi, eh, alam niyo na, napakarami ng gamit na nilagay. So, kaya rin 'yan ng attic ng Amira po. So, with regards sa sample computation po ng, Amira na bahay po ay ilalagay ko na lang po dito sa video para mapag-aralan niyo po. So, ang ating down payment po ay still, minimum po natin ay 10% down payment. Payable po siya ng 18 months at payable din po siya ng 24 months. Nasa inyo po kung alin yung pipiliin nyo. And with regards naman sa start ng construction ng bahay, ang pinaka-standard po ay on the 18th month po. Kaya po on the 18th month kasi after 24 months na down payment po, kailangan po ma-loan release na rin yan sa bangko. And hindi po yan malo-loan release sa bangko hanggat yung bahay po ay hindi pa po naka-reach ng at least 90% constructed. So, kailangan po nilang i-construct talaga yon bago matapos ang down payment po. So, ang ibibigay ko pong computation ay naka-base po sa 121 square meters, no? And if ever po pala na meron kayong question regarding sa bahay na to ay huwag po kayong mahiyang magtanong sa akin. And ano po ba yung nagustuhan nyo? Si Lavin po ba or si Amira? I-comment nyo po dito sa ating comment section kung alin sa dalawa yung nagustuhan nyo po. And kung kayo yung papipiliin, sa tingin nyo ba ay swak yung bahay na to compare po sa mga ibang development na nakita nyo? So, i-comment nyo na rin po dito. So, ayan. Regarding naman po sa ating price, sa price po natin, naka-inclusive na po lahat. So, kumbaga nandun na yung title transfer, since vatable siya, VAT inclusive na rin siya, and kasama na rin po din doon sa price ang connection ng water and electricity, and advance membership fee, and at the same time po, may agreement na rin yung developer and yung accredited banks namin na ang bank charges po ay sasagutin na ng developer. Kumbaga may usapan na sila doon. So wala na kayong dapat isipin sa bank charges. Kumbaga ang iisipin nyo na lang is ma-approve yung loan nyo po. Tapos magsimula ng monthly amortization. So with regards naman sa interest rate na gamit po namin, ang qualifying rate po ay namin na ginagamit ay 8.25%, pero hindi naman talaga yun ang magiging effective interest rate pagdating sa bangko. So usually yan naglalaro lang po between 6.5% to 7.25%. So ang mga banks po pala namin ay merong RCBC, merong China Banking Corporation, meron ding Philippine Veterans Bank, and also meron din pong BPI po. So yun po yung mga banks na accredited natin. So kung worry ka dahil sa yung mga nabanggit ko pong bangko ay wala po kayong existing savings doon, ay wag po kayong mag-alala. Gawa ng yung ano naman po, yung approval naman po ng bangko ay magbe-base po sa income documents nyo. At tapos dapat mag-provide nyo rin po yung mga IDs, yung kung single ka, ma-provide mo rin yung Senomar, kung married ka, ma-provide mo rin yung PSA na marriage certificate, yung mga ganon. So magbe-base pa rin sila dun sa pinaka-documents na ipapasa mo. Hindi po sila magbe-base kung may existing savings ka sa bangko na nabanggit ko. Kahit na may existing savings ka sa bangko na nabanggit ko ay still magbe-base pa rin sila, hihingi pa rin sila ng income documents.
So that's it for Amira house model po, no? So I hope po ay nabigyan ko po kayo ng magandang explanation with regards sa bahay po na to. Salamat. Then ito naman po yung ating drone video with regards sa site development update for phase 1 and phase 2 land development para malaman natin kung ano na nga ba yung improvement na ginagawa sa phase 2 po. So currently nandito po tayo sa kahabaan ng Maharlika Highway po, no. So dito po nadaan yung mga bus na galing sa Manila and bus coming from coming from Lucena. So yung portion po na to coming from Lucena po yan, ano. So pansin nyo, napakaraming bundok na nakapalibot po dito sa area ng Sintrina po. Yung portion naman po na ito ng road, ito yung going to Santo Tomas, Kalambaen, Metro Manila. So let's go po sa site para makita nyo po yung development. So ito po sa bandang left side nyo, yan po yung commercial din yan, pero yan po yung commercial na shop houses na for sale in the future. Ito naman nasa bandang right side na malaking vacant lot po. Ito ay commercial din po, which is for long-term lease po. So possibly po ay supermarket po yan, hopefully po. So ito naman yung makikita nyong mga nakapalibot na ito ay barracks po yan ng or quarters po yan ng mga nagtatrabaho po dito sa construction. So ito po yung mostly na mga houses po na nakatayo po dito. Ito po ay sa phase 1 located. And then yung phase 2 po natin is ito na po yun. Yung may nagsisimula ng road development. So ang phase 2 po natin ay currently land development pa lang, no. So mostly na mga next na ma-improve po dito ay kalsada po muna, no. So ito yung ating pinaka central amenity po, no. So malaki po yung amenity area natin. And then actually nagkaroon pa ito ng connection sa phase 2, so mas lumaki pa po lalo yung ating amenity area. So ito po yung improvements. Actually yung video po na to ay as of ano po ito, no, December actually. Hindi ko lang na i-upload agad po kasi nag-aantay pa po ako ng update regarding sa price. So ito yung location sa area ng Block 1. Yung Block 1 ay hindi pa open. Ngayon po ay ang meron tayong mga raya sa area ng Block. Then yung ibang area naman ay meron po tayong ito sa Parks and Playground, meron po tayong Lavin dyan and raya na 144 square meters. Yan. Itong vacant na yung mga puno-puno po na to, hindi po yan kasama, no, sa pinaka-i-develop. So hindi pa po open itong Block 10, Block 11, and Block 12. So pinakita ko lang po sa inyo. Mostly po siguro doon ay Avina po yung ilalagay. Yung Block 6 ay open na po yun, no. Yan, ito pong Block 6 open, Block 3, Block 4, Block 5 open na rin yan. Yan, tapos ito yung Block 2 and Block 1, amenity area and parks. So kadugtong lang po ng amenity area yung parks and playground na nasa phase 2 po, ano. So ito na ay part pa rin ng phase 1 po. So napakarami na po talagang mga houses na naitayo po dito sa phase 1 po. So ito po yung portion or drone sa area ng Block 1, no. So perimeter units po yung nandito. Meron po tayong nag-iisang available na Lavin dito sa area ng Block 1 po na 185 square meters po yung pinaka lot area po. As you can see dito sa ating fence area po ay wala po siyang mga bahay, no. So walang squatter area po yan, as in vacant lot lang po talaga yan. So wala kayong dapat ipag-alala kung makakuha kayo ng unit sa perimeter area. So meron tayong available unit sa perimeter area sa phase 1 na Lavin, 185 square meters. And meron din po tayong nag-iisang Amira house po.
So, yung mga area na to na facing amenity, yan po ay Block 8 na area. And Block 9, Block 15. And yung perimeter naman po dito sa side na to ay Block 10 po. Tapos, yan yung mga lagay ng mga blocks. Tapos, ito, yung vacant lot po na to ay phase 3 po yan. Soon to open po yan. So, ubusin po muna natin ang phase 2. Kaya take advantage nyo po kasi maganda po yung location ng phase 2. Mas malapit po siya sa amenity area. Ito naman yung area ng Block 17 and model house po natin. Main road po itong nakikita nyo road. And then, ito na yung area natin. Ang pinakapasukan, guardhouse po. Then, yung marker po natin is nandun sa bandang malapit sa Maharlika Highway. Yan. So, napakaganda ng project na to in terms of location. Maganda rin yung bahay. Maganda yung turnover finish. And for the price itself, I think still justifiable pa rin naman yung price kasi if iikot po kayo sa area ng San Pablo and Alaminos, Laguna, wala kayong makikitang ganito kaganda yung housing development, no? Tapos dito naman ang kagandahan dito kapag lilipat kayo na wala pa yung amenity and at the same time hindi pa occupied yung required na occupancy rate para makapag-elect ng HOA. So, wala mo po muna kayong babayaran na association dues. So, temporarily ay sagot po ng developer yung expenses po doon. So, ito po yung ating kabuuang update regarding sa Centrina Alaminos, no? And if ever na meron po kayong question with regards sa project po na to, ay i-message nyo lang po ako sa aking Viber, WhatsApp, and Telegram na number na 0975-576-0927 po. Or ang aking Facebook na account which is Charimar Flores po. Ilalagay ko na lang din po yung pinaka-screenshot po ng aking Facebook sa bandang dulo po ng video po na to. Para pwede nyo rin po kung i-message po doon in case na hindi nyo ako ma-reach through Viber and WhatsApp po. And if ever po na interesado kayo sa project din na to, pwede rin kayo mag-comment. Kung meron pa po kayong mga gustong project na ipa-video, pwede rin po kayong mag-suggest para i-video po natin yung mga projects na yan. So, licensed broker naman po ako. Open po ako sa lahat ng projects. So, kung meron kayong projects na gustong makita and gustong mapa-videohan, try nating mapuntahan as long as kaya po na ng oras natin. No? So, yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa walang sawang suporta sa ating channel, especially po sa mga existing clients po natin na walang sawang nanood po sa video po natin. Maraming salamat po sa inyo. And hopefully po ay makapagbigay po ako sa inyo ng magandang service. So, ito po yung aking Facebook. Maraming salamat. Bye-bye. See you po next time.